Isang kamot-ulo na tanong nga ng marami kung bakit si De'Aaron Fox na ang daming error ng ginawa, siya pa rin ginawang starter ni Spurs coach Mitch Johnson over kay rising star Dylan Harper, na sinasabi ng karamihan na second best player ngayon sa Spurs, lalo na sa katatapos lang na NBA Finals. Kaya ayon sa balita ay frustrated itong si Dylan Harper sa naging minuto at role nito sa Spurs sa Finals, sa kabila ng eksplosibo nitong performance noong Finals. Pero bakit nga ba ginawa yan ng coach ng Spurs? At ano ang magiging epekto ng frustration ni Harper sa kampanya ng Spurs next season? At ano ang dapat gawin ng Spurs para maplansya to? Tara, pag-usapan natin yan mga brad. Ngunit bago yan, huwag kalimutang mag-subscribe, like, and comment on our video and hit the notification bell button to be updated on our videos. Sa katatapos lang na NBA Finals kung saan tinalo nga ng New York Knicks ang San Antonio Spurs in 5 games, at kung napanood natin ang series at maging kung titingnan natin ang stat sheets, ay dalawang player lang talaga ang nagdala sa Spurs. Yan ay sina Victor Wembanyama at si Phil-Am rookie Dylan Harper, na marami ang pinahanga sa kanyang pinakitang poise ngayong playoffs bilang rookie. Well, si Stephon Castle din, pero makikita ang plus-minus niya is -4, at hindi naging malaki ang impact nito sa finals kumpara sa Western Finals against OKC. Kaya very evident na si Dylan Harper ang second best player ng Spurs kasunod ni Victor Wembanyama, kung saan nag-average ito sa NBA Finals ng 18 points, 6 rebounds, and 3 assists in 31 minutes of play. Habang si Fox, who looks quite quote-unquote good in stat sheet with 12.8 points, 6 assists, and 3 rebounds in 36 minutes of play, but with almost 3 turnovers a game, and mostly sa endgames pa. Well, ang hindi nga nakikita sa stat sheet ay ang maraming beses na crucial mistakes ni Fox sa endgame, like yung miss open shot in dying seconds of Game 1, crucial turnover passing to Josh Hart sa endgame ng Game 3 ata yun, at ang pamosong pag-shoot pa din ito sa few seconds left ng Game 4 na pwede na sanang ubusin na lang ang oras dahil lamang sila ng isa, at nagresulta nga sa block shot dito ni OG Anunoby at ang winning tip nito. Mga 3 games sana ang pwede sana quote-unquote na naipanalo ng Spurs kung hindi dahil sa crucial mistakes ni Fox sa endgame. Kaya marami ang nayamot na sinabi ni Coach Mitch Johnson na after Game 4, na sa Game 5 daw ay wala daw ito paki sa sinasabi ng marami sa social media na sa crucial moments ng Game 5 daw ay ibibigay pa din ito ang bola kay De'Aaron Fox. At yun nga ang nangyari, binigay pa rin ang crucial moments kay De'Aaron Fox. Pero bakit nga ba si De'Aaron Fox pa rin nilalagay ni Coach Mitch Johnson sa starting unit ng Spurs at pinagtitiwalaan sa crucial moments, imbis na si Dylan Harper na mas magandang pinapakita? Una, naniniwala si Coach Mitch Johnson sa kakayahan ni De'Aaron Fox sa mga nagawa nito before dati sa Spurs bilang veterano daw at leader ng team at all-star caliber who can deliver at the crucial moments of game, sa kabila ng pagiging inconsistent nito. At sabi pa nito na Spurs is at best kapag confident na naglalaro ni De'Aaron Fox and on attack mode. Naniniwala din ito na better facilitator si Fox, pero ayun nga, kabaligtaran ng nangyari. Kay Fox nga ang crucial moments sa Game 5, pero pinahiya uli siya ni Fox na nagmintis uli ito sa crucial moments at naging liability sa Spurs with only 7 points on only 20% shooting, habang si Harper kumamada ng 25 big points off the bench. Pangalawa, si Mitch Johnson ay masyadong stick sa sistema nito at rotations, at ayaw sirain ito dahil sa success na dinala nito sa kanila sa buong playoffs. Bagaman makes sense na off the bench si Harper for star power sa second unit, pero dapat siguro marunong mag-adjust kung kailangan na, dahil talagang ang daming crucial mistakes o maling ginawa si De'Aaron Fox during NBA Finals. Pangatlo, ito akin lang to kakasign lang kasi ni De'Aaron Fox sa Spurs ng 4-year, $229 million maximum contract extension hanggang 2029 to 2030 season, and contains no player option in the final year. Tapos, dahil sa max deal, pataas ng pataas ang sweldo nito every year. At dahil all-star ang sweldo nito, patuloy na pinagtitiwalaan ng Spurs management si Fox para hindi masira ang kumpiyansa nito, lalo na for next season na mag-umpisa ng pumalo ang max salary nito with 51 million. Biruin mo, ang laki ng sweldo, tapos magiging off the bench lang. Tapos, paglalo kasi nawala kumpiyansa ni Fox, lalo na this coming season, at bababa ang performance nito, ay wala masyadong magkaka-interest na team dito, lalo na sa pinakita nitong mga pagkakamali ng NBA Finals. Tingin ko kasi mga brad, at sinabi rin ng ibang CBS NBA analyst,
ang naging max deal kay Fox kasi tingin nila plano ng Spurs na i-trade si Fox at ang kontrata nito kasi pag nagkataon magbubukas ito ng malaking financial stability around Wembanyama na inaasahang papalo ang 300 million max deal pag naging All-NBA and MVP or Defensive Player of the Year next season. At gayon na din para sa young backcourt ng team na sina Stephon Castle at Dylan Harper na di malabong ito talaga ang plan ng Spurs management mga brad na bumuo ng young big three with Wemby, Castle at Harper. Kaya kailangan magkaroon ng malaking financial stability ang team sa pamamagitan ng max deal contract ni De'Aaron Fox na pinirmahan nito this season. Pero dapat maplancha ang naging frustration ni Harper sa nakaraang finals na ayon na din mismo sa teammate nitong si Devon Vassell ay frustrated daw di umano si Harper with his minutes and role sa team na matatanda ang nagkaroon ng viral post sharing isang meme na iniyahan tulad ang finals performance ni Fox kay Harden sa poor performance nito sa playoff na delete din ito eventually. Kasi kung hindi magiging masaya si Harper sa Spurs sa pagpasok ng next season ay baka masira ang plano ng Spurs. Kayo mga brad, ano masasabi nyo sa naging pag-stick ni Spurs coach Mitch Johnson kay De'Aaron Fox over Dylan Harper sa kabila ng mga crucial mistakes nito? Ano din masasabi nyo sa sinasabing mga dahilan at plano ng Spurs kaya nila ginawa ito? I-komento lang at pag-usapan natin yan. Thanks for watching and God bless and see you on our next video.